Nasa part 4 na po tayo. Sa mga nagre-review dyan, panoorin nyo po ng buo ang part 1 hanggang part 11 ng video na to. At ilalagay ko din sa description box ang link para madali nyo pong makita. Ikaw ay malapit ng lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo sa iyong direksyong nais likuan. Ano ang gagawin mo? A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. B. Agad na kumanan. C. Magmaneho ng mabilis upang maiwasan ang mas mabilis na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? A. Isa sa harap, isa sa likod ng sasakyan. B. Dalawa sa harap. C. Isa sa harap na windshield at isa sa likurang salamin. Ang tamang sagot, letter A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? A. Tulungan ang naaksidente. B. Tumakbo at magtago. C. Tanungin ang mga biktima ng pagkakakilanlan. Ang tamang sagot, letter A. Tulungan ang naaksidente. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito. B. Maaari kang magmaneho sa daang ito. C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Kailan mo maaaring gamitin ang hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. B. Sa matataong lugar sa halip na bumusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga. C. Sa panlalawigang ruta pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot, letter A. Sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. Nakita mo ang yellow box sa intersection, hindi ka makakapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot, letter B. Tiyak na makakapasok ka sa kabila nito. Pumasok ka sa lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A. Sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C. Hindi lalampas sa limitasyon ng bilis. Ang tamang sagot, letter B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Ang paglusot o overtaking sa pataas na kalsada patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot, letter C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang layong hindi bababa sa 150 metro. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer at walang traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko, mga sasakyan na nagmumula sa iyong kaliwa. B. Trapiko, mga sasakyan katapat sa kasalungat ng iyong direksyon. C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno na ang mga lugar maliban sa puwang na may markang taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang mga espasyong ito kapag puno na ang ibang lugar. B. Pwedeng gamitin ang espasyong ito may kapansanan ka man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroong kang kasama na PWD.
Ang tamang sagot letter C, hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Sino ang responsable upang hindi mag-overload ang sasakyan? A. Ang may-ari ng sasakyan. B. Ang driver o pasahero ng sasakyan. C. Ang taong nagpapasakay sa sasakyan. Ang tamang sagot letter B. Ang driver o pasahero ng sasakyan. Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system or ABS sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglaang huminto, ano ang dapat mong gawin? A. Tapakan ang pedal ng preno ng tuloy-tuloy. B. Bumbahin ang preno. C. Pumreno ng banayad. Ang tamang sagot letter C. Pumreno ng banayad. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Sa gitna ng kalsada. C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Isang pagbubukod para sa isang bata na sumakay bilang pasahero ng isang motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may mabigat na traffic at mataas na bilang ng mabibilis na mga sasakyan at kung saan ang isang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 kilometro kada oras ay A. Ang pasahero na bata ay maaring maabot ang balikat ng driver. B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. C. Ang bata na pasahero ay may pahintulot ng magulang. Ang tamang sagot letter B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Bakit hindi ligtas na sumakay sa tabi ng kotse? A. Dahil sa blind spot. B. Ang paa ng driver ay maaring magpanik. C. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Ang tamang sagot letter C. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Ano ang dapat mong gawin kung may dalawang pasahero na nais sumakay sa iyong motorsiklo? A. Hayaan ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. C. Huwag dumaan sa kalye na may maraming tao at sasakyan. Ang tamang sagot letter B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. Ano ang hindi minumungkahing gawin kung ikaw ay mag-U-turn? A. Pagtingin sa lilikuan bago lumiko. B. Pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang tamang sagot letter C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang mga sumusunod ay katangian ng isang driver na makakatulong na maiwasan ang road rage maliban sa A. Pagiging mahinahon sa daan. B. Pag-iwas sa pagbuelta sa kalsada. C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ang tamang sagot letter C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ano ang dapat mong gawin kung ang dalawang pasahero ay nais na sumakay sa iyo? A. Magpatuloy ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. C. Huwag maglakad sa mga abalang kalye. Ang tamang sagot letter B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. B. Sumunod sa iba na nag-overtake na sasakyan. C. Magmabilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. Ang tamang sagot letter A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake.
B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Gilid ng kalsada. Maari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Oo, para tawagan ang mga pasahero. B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. C. Depende sa kalye. Ang paggamit nito sa pangunahing daan ay illegal. Ang tamang sagot letter B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Ang tamang sagot letter C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumabilis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na A. May nagdudugtong na intersection sa unahan. B. Ang kalsada ay magiging makitid. C. Ikaw ay paparating sa construction area. Ang tamang sagot letter B. Ang kalsada ay magiging makitid. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. School zone. B. Lugar tawiran. C. Palaruan. Ang tamang sagot letter B. Lugar tawiran. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang jeepney. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse. Ang tamang sagot letter A. Bawal pumasok ang jeepney. Maliban sa brake rotors, brake pads at brake pipes, ano pa ang isang mahalagang parte ng brake system? A. Brake lining. B. Brake shoe. C. Brake caliper. Ang tamang sagot letter C. Brake caliper. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng rider gamit ang kanang kamay? A. Para magpreno sa likuran. B. Para magpalit ng kambyo. C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ang tamang sagot letter C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ano ang ibig sabihin ng baliktad na tatsulok na may pulang border? A. Huminto at magpatuloy. B. Magdahan-dahan. C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ang tamang sagot letter C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Smoke belching. B. Pillion riding low. C. Excess passenger. Ang tamang sagot letter C. Excess passenger. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot letter A. Humanda sa paghinto. Ano ang dapat suriin ng driver ng motorsiklo? A. Saddlebag, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng preno, speedometer. B. Reserbang gulong, brake pads at shoes, silinyador. C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ang tamang sagot letter C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Aling larawan ang nagpapakita ng obstruksyon ng paglabag? A. B. Or C. Ang tamang sagot letter C. Ano ang dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. B. 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. C. 3 feet by 3 feet by 3 feet.
Ang tamang sagot, letter A, 2 feet by 2 feet by 2 feet. Alin sa mga sumusunod ang pinagbabawal? A. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng dalawang full face na helmet. B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng tatlong helmet na full face. C. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng isang helmet na full face. Ang tamang sagot, letter B, pagkabit ng top box na kayang maglaman ng tatlong helmet na full face. Ayon sa Republic Act 10666, ano ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. B. Multa at 3 buwan na pagsuspende ng lisensya sa pagmamaneho. C. Multa at 6 na buwan na pagsuspende ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot, letter A, direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Ano ang dapat na kulay ng headlamp o headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asol. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ang tamang sagot, letter C, puti na medyo dilaw o dilaw. Ayon sa Republic Act 11235, kinakailangan ng driver na maglagay sa kanilang motorsiklo ng A. 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. B. 1 plaka sa likod. C. 3 plaka, isa sa harap, isa sa likod at isa sa gilid. Ang tamang sagot, letter A, 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. Ang 2 o higit pang motorsiklo na kasamang magbiyahe ay dapat magmaneho A. Sa sariling landas. B. Sa isang linya. C. Sa isang staggered formation. Ang tamang sagot, letter C, sa isang staggered formation. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ikaw ay papasok sa intersection. B. Paparating sa monumento ni Bonifacio. C. Ikaw ay paparating sa rotonda o roundabout. Ang tamang sagot, letter C, ikaw ay paparating sa rotonda. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. May tawiran ng tren sa unahan. B. May ilaw trapiko sa unahan. C. May stop na palatandaan sa loob ng 150 metro sa unahan. Ang tamang sagot, letter B, may ilaw trapiko sa unahan. Ang mga puting linya sa daan ay A. Naghahati sa lanes na tumatakbo sa isang direksyon. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. C. Palatandaan na maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. Ang tamang sagot, letter B, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Ikaw ay nasa no passing zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na A. Dilaw na linyang putol-putol. B. Puti na linyang putol-putol. C. 2 dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter C, 2 dilaw na linya. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. B. Palapad ang kalsada sa unahan. C. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang tamang sagot, letter A, manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Maingat parada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. C. Paandarin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho ng pataas. Ang tamang sagot, letter B, paandarin ang makina at magmaneho pababa. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses
o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis. B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. C. Lumipat sa mababang gear pagkatapos bumaba. Ang tamang sagot, letter B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumampas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Anong kasuotan ang pinapayagang gamitin kung ikaw ay sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? A. Protective clothing. B. Coverall. C. Matingkad na kasuotan. Ang tamang sagot, letter C. Matingkad na kasuotan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter B. Daang tren. Bilang isang driver, alin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Magsignal kung kinakailangan kapag bumabatak. C. Bigyan ng oras ang mga pasahero at ipakita ang pagsaalang-alang. Ang tamang sagot, letter A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? A. Saddlebag. B. Ekstrang gulong. C. Kondisyon ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C. Kondisyon ng motorsiklo. Ayon sa Republic Act 10054, ano-ano ang may tuturing na standard protective helmet pang motorsiklo? A. Ang angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. C. Mga helmet na binibigay at ibinebenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Ilang auxiliary light kagaya ng LED ang maaaring ikabit sa motorsiklo? A. 4. B. 3. C. 2. Ang tamang sagot, letter C. 2. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa mga gumagamit ng kalsada at sa mga lugar na nagnanais puntahan? A. Mga sinyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Ang tamang sagot, letter A. Mga sinyas na nagbibigay kaalaman. Aling diagram ang tama? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter B. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? A. Velocimetro. B. Chain train. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Magbigay ka. C. Huminto ka. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay ka. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ang kalsada ay may dibisyon. B. Two-way na trapiko. C. Bawal ang mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Two-way na trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A.
papalupot ang kalsada sa unahan. B. Palapad ang kalsada sa unahan. C. May barikada sa unahan, humanda na lumiko. Ang tamang sagot letter A. Papalupot ang kalsada sa unahan.